Hello guys, good afternoon. Kumusta kayong lahat? Okay, may pag-usapan tayo ngayon. May nakikita kasi ako na video sa TikTok na isa siyang ipiis. Bata pa siya, isa siyang ipiis dito. Nagtatrabaho siya, pero nang-grocery siya para sa mga Filipino seasonal workers. Kasi nakita niya sa TikTok din na yung mga Filipino seasonal workers, 2 months na walang trabaho, then walang pangbili ng pagkain, nahihirapan na, nagugutom na, nahihirapan na sila sa sitwasyon nila. Hindi ko nakikita yung video na yun, pero itong ipiis ang nakikita ko kagabi. Kasi nga, yung mga naawa siya sa mga Filipino seasonal workers, ang sabi nga niya, i-eat visa farm workers from Pampanga. San Luis, Pampanga ba yun? San Luis sa Pampanga? Parang ganun. San Luis, Pampanga. Na mga seasonal workers. 2 months na walang trabaho dito. Yun nga. Alam nyo naman, seasonal workers. Seasonal workers lang, ha? Anong ibig sa seasonal workers? Season lang yan. 'Di ba? Kaya 5 months to 8 months lang yung trabaho nyo. Then, depende din sa farmers kung may ipatrabaho pa. Pero hindi ko alam kung itong mga taga San Luis, Pampanga, hindi ko alam kung ito sila is public type na seasonal workers. Alam nyo naman ngayon guys na nadagdagan na ang seasonal workers. Noon, yun lang multicultural seasonal workers at ang MOU na seasonal workers. Then yung mga F6, yung mga estudyante dito, ganon, na seasonal workers. Ngayon, may public type na seasonal workers na. Hindi ko, wala kasi siyang sinabi, kasi niya, nakita niya sa TikTok, gusto niyang tulungan ng grocery siya para ipadala doon sa mga seasonal workers na yon. Nag-comments nga ako dito na kung ipakontak sa akin, nag-comments ako doon sa video niya, wala naman sagot. Basta taga San Luis, Pampanga na mga seasonal workers. Yun nga, hindi ko alam kung Pero kung farmers, may employer sila, imposible naman na 2 months sila walang trabaho. Hindi ko kung siguro, yun nga, kung public type, kasi for example, sa Apple, sobrang init baka walang 2 months walang trabaho or anong mga, niyan. For example, sa Apple, may 1 month siya na walang trabaho, yung mga public type kasi, pero hinahanapan yan ng paraan sa sa kanila mag-manage sa kanila na saan yan sila, kahit minsan-minsan nakatrabaho. Pero ito siguro is 2 months na walang trabaho, yun. Kaya ang gusto ko sabihin sa inyo, mga seasonal workers, hindi nyo kasi alam ang next month, ang next day, kung may trabaho ba kayo, kung magsahod kayo, mag-ipon naman kayo para sa inyo. Mag-iwan kayo para sa inyo. Huwag nyong isin lahat sa Pilipinas. Kung may broker o wala kayo, kung hawak nyo na, katulad dito hawak na yung buo yung sahod, so may nakikita kasi ako sin lahat sa Pilipinas. Kahit pangbili ng coffee, wala dito. Kahit pangbili ng coffee, kahit pangbili ng wala. Sin lahat. Din dito nagtiis lang sa egg, everyday egg lang, walang nagtiis. Sana malalaman yan ng mga family nyo sa Pilipinas. Nagtipid sila. Sin lahat sa Pilipinas dito nagtitipid. Din minsan maliliit pa ang sahod, di ba?
Minsan maliliit pa ang sahod. So, paano kayo? Di ba? So, katulad niyan nangyari, 2 months walang trabaho. At alam nyo, no work, no pay kayo. No work, no pay kayo. So, wala kayong bayad pag wala kayong trabaho. So, ano yung pambili nyo? At kahit hindi ba yan sila binibigyan ng kahit wala yan silang trabaho? Hindi ba binibigyan ng allowance? Kasi may allowance May allowance monthly 50,000 won sa isang linggo. So kung wala yan silang trabaho, so dapat bigyan yan sila din pag may trabaho na kunin. Kunin din. Ganon din, no? Diba? Kung 2 months, ang 1 month is 200,000 won. Kung 2 months, so 400,000 won. Pag balik na sa trabaho, 400,000 won na ang i-minus. Pero bakit sila gano'n na nahihirapan? Means, hindi sila binibigyan ng allowance. Hindi ko alam kung alam ba ng San Luis, Pampanga na may mga ganun sitwasyon ang mga seasonal workers na pinapadala nila dito. Yun kasi ang problema Pag mapadala na dito, wala nang pake ang nagpadala dyan, ang mga local government dyan, pag may broker. Pinaubaya na lang nila yan sa broker. Hindi ko alam. Kasi ang alam ko, may broker nga ang iba na sa Pampanga. Hindi ko alam ang San Luis ba yun? San Luis, Pampanga. Hindi ko alam kung may broker ba yan sila. Sana nga minsan mga LGU sa Pilipinas, pinapalo up nyo yung pinaano nyo dito. At kayo ding mga seasonal workers, magsabi kayo sa local government nyo sa Pilipinas. Wag lang dito. Kasi hindi yan nila sasabihin sa local government sa Pilipinas. May problema kayo dito, sila lang nakakaalam. Kung hindi nila masolve, nandyan lang yan. Sa totoo lang noon, sabi ko, magsabi kayo dito kasi may tiwala ako sa mga dito Pero, nung katagalan na matagal na, nag-ingay ako dito, hindi iniisip ng mga public servant na mga Korean, hindi iniisip ng mga Korean na nagmamanage sa mga Filipino seasonal workers, ang mga seasonal workers. Ang mga Filipino seasonal workers. Hindi nila iniisip. Ang iniisip nila, ang mga farmers, na hindi magagalit ang mga farmers. Yun ang nakikita ko Kaya dapat, kung may problema kayo, magsabi kayo sa local government niyo sa Pilipinas. At yung mga local government niyo sa Pilipinas, pag hindi sumagot, direct kayo sa Department of Migrant Workers. Sa DMW kayo, direct kung hindi nila bigyan ng pansin ang mga complaint nyo. Para malaman ng DMW na may problema. Din kayo, manahimik kayo, takot din kayo na hindi makabalik. Kaya palagi kayong ganyanin. Palagi kayong ganyanin. Paulit-ulit ganon. Kasi nanahimik kayo Kaya dapat, ulitin ko dito, kayong mga seasonal workers, mag-iwan kayo para sa sarili nyo dito sa South Korea. Kasi hindi lahat ng mga tao na nandito, mabuti na lang, yun nga, may mga na tumutulong, kahit may mga tumutulong. Pag manghingi kayo ng tulong. Kaya dapat, yun kasi din yan ang, dapat nga, ulitin ko, mag-iwan kayo ng para sa sarili nyo. Kasi hindi natin alam, bukas, next day, 1 week kayo walang trabaho, or yun, katulad, 2 months na walang trabaho.
'Di ba? Din wala kayo kahit isang bigon lang, wala. Anong pambili nyo ng pagkain? Hindi ko din yun nga alam na kung wala kayong trabaho, hindi kayo bibigyan ng ito, mali din to eh. Dinala dito din pag walang trabaho, hindi bigyan ng allowance. 1 month, 2 months walang trabaho. Anong kinakain dyan? May ibang employer kasi concerned sila sa mga workers nila kung anong kinakain, binibigyan nila, ganun. Pero may iba kasi, walang pake. Kasi workers lang kayo. Kaya dapat niyo, isip niyo muna sarili niyo. Hindi ko alam kung bakit wala kayong baka nasa broker nyo yung pera nyo. San Luis, Pampanga. Ano bang nangyari dyan? Hindi ko yung mga nangyari dyan eh. San Luis, Pampanga. Bakit ba may ganun mga nangyayari? 2 months walang trabaho. Public type ba kayo? Or Kung ganun, kung kayo, mamamatay kayo dito sa gutom. 'Di ba? Mabuti na lang may TikTok. May mga naawa, padalhan kayo. Pero advice ko din sa mga kasi nabiktima na din ako. Sa mga ang bilis-bilis tumulong. Ako ganun ako eh. Hindi ako nagtitingin eh. Pag may nanghingi ng tulong, bilis-bilis kong tumulong, nagbibigay ng pera, ganun. Kasi nangangailangan. Advice ko din sa inyo. Yes, ako, ganun ako eh. Ang bilis kong maniwala, bilis kong tumulong. Hindi nagtingin ng kahit kapalit or tutulong ako. Kaya advice ko sa mga, may mga heart na katulad ko na may mga, dyan, huwag kayong masyadong maniwala sa tulungan nyo. Baka nag-ano lang yan dyan. Marami. Na nagmakaawa, parang makaawa na akala nyo sobrang kawawa, hindi naman pala. Kaya tayo lang ang kawawa, di ba? Ilang bisis na ako na biktima, kaya hindi naman masama ang tumulong, kasi ako ganun ako eh. Pero yun nga, dapat ingat tayo sa pagtulong. Kasi may mga na dinadaan na ngayon sa social media, nanghingi ng tulong na hindi naman pala totoo. Parang kailangan lang niya parami ng Kaya ingat din sa pagtulong. Hanggang dito na lang. God bless you all. Bye-bye.